What's up mga idol? So, maraming salamat dahil napadayo kayo dito sa aking YouTube channel. Welcome po kayo dito sa aking munting tahanan mga ka-idol. So, syempre, kung bago pa kayo dito, kung first time mo manood sa mga video ko, baka naman, hinihingi ko po yung inyong pag-subscribe mga ka-idol and pakihit yung notification bell button click all para ma-update pa kayo sa susunod pa i-upload natin dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. At syempre, nag-upload na rin ako sa aking Facebook page mga ka-idol. Paki-follow na lang din at paki-like yung mismong video mga ka-idol. Maraming salamat, malaking tulong po yan mga ka-idol. So maraming salamat. So sa episode natin mga ka-idol ngayon ay ito yung mga sapatos na binaban sa NBA mga ka-idol. So ano nga bang tatak? Ano nga bang disenyo? So bakit nga ba pinagbabawal? At ano yung mga dahilan mga ka-idol? So yun, alamin lang natin dito sa video na ito mga ka-idol. Ang video na ito ay nanggaling kay 3B Hops mga ka-idol. Subscribe natin si Idol 3B Hops. So bisitahin natin yung kanyang YouTube channel. Nagko-covered po yan ng mga NBA. Lalo na sa mga maraming mga basta ibisita nyo lang yung kanyan lalo na sa mga history mga idol sa NBA. So let's go, i-play na natin to. Isa nga sa mga iconic gear para sa mga NBA players bukod sa jersey ay ang basketball shoes, at para nga din to sa style sa mga players, na ang mga kilalang brand ay syempre ang Nike, Adidas, Under Armour at syempre ang Jordan brand. This 2019, ang mga top-selling signature shoes in no particular order ay ang Nike LeBron 16, PG3, Adidas Harden Volume 3, Crazy Explosive Prime Knit at syempre ang Jordan CP311. So mga tol, ang i-check natin ngayon ay kung meron bang mga sapatos na naban nga sa NBA. Dahil nga icon ng mga sapatos na pinanggagalingan din ito ng revenue sa NBA, ay meron din tong rules kung isusuot ito during games. Ito nga ay dapat nakabase sa NBA uniform scheme. Sa history ng NBA ay hindi nila inaalaw na ang color black and white ng mga sapatos ng players ay more than 50%. Meaning ito ay dapat nakabase sa color accent ng NBA teams. Ang kulay ng sapatos ay dapat nakabase sa jersey na isusuot ng mga players kung maglalaro ba sila ng home or away games. For example, noong 1984 nang unang lumabas ang Air Jordan 1 na every time nga itong isusuot ni Michael Jordan during official game, ay pinagbabayad siya ng $5,000 na multa. Kasi nga ay hindi ito pasok sa NBA color scheme ng liga. Dahil nga sa ang kulay nito ay more than 50% ay color black, at ito nga ay pinaban ni Commissioner David Stern noong mga time na yon. Ginawa naman ang paraan ng Nike na creator nga ng Air Jordan na gumawa sila ng colorway version para nga mag-match ito sa mga uniform scheme ng NBA. Ang pangalawang ban na sapatos sa NBA na siguradong hindi nila papayagan kahit kailan na isuot ng mga players ay ang APL or ang Athletic Propulsion Lab, na noong 2009 NBA playoffs ay gusto nga itong gamitin na official shoes ng Boston Celtics. Kaso nga ay dinenied sila ng NBA dahil nga sa technology nito na load and launch. Meaning mga tol ay nakakapagbigay nga ito ng advantage sa mga players para tumaas ang talon nila habang suot nila ang sapatos. Marami nga mga YouTube video regarding sa sapatos na yan na talagang nakakapagbigay nga ng leaping advantage sa magsusuot. So mga tol, maidagdag ko lang. This season nga ay tinanggal na ng NBA ang color scheme nila regarding sa mga sapatos. So meaning kahit anong kulay ng sapatos ay pwede nang suotin ng mga NBA players. So shoutout muna mga tol sa mga patuloy na Yun mga ka-idol, yun yung mga binaban na sapatos sa NBA mga ka-idol. So ilan lang naman yung mga sapatos na pinagbabawal na hindi na kailangan, hindi na pwedeng isuot kahit kailan sa NBA mga ka-idol. So yun, sana nagustuhan nyo yung video natin. Napakaikli lang yung video natin mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood and see you next video mga ka-idol. Maraming salamat.